Magandang hapon po sa inyo, si Henry Uri po, are. Ay, Sir Henry, magandang hapon at magandang hapon sa inyong mga tagapakinig at nanonood sa iyong milyon-milyon sa programa niyo. Ano ho ang inyong reaksyon ninyo ng inyong samahan at ng samahan pa ng mga kapwa po ninyo driver matapos pong ipag-utos ng Pangulo na huwag munang ipairal yung supposedly ay aprobado na ng LTFRB na pagtaas sa pamasahe po? Talagang nalulungkot kami, kasama ko yung Pangulo, galing kami dito sa DSWD, dito sa Quezon City, sa opisina ni Secretary Rix Gatchalian, at hindi rin namin nakausap dahil nga sana ho ay naman namin, ipapakiusap namin na wag naman sana kaming isama na isabay ng laki ng ayuda sa tricycle na 5,000 sa tricycle, kaming mga jeep na nagsasakay ng triple sasakay ng tricycle, iparehas yung ayuda na ibinibigyan ng DSWD. Kaya lang hindi namin nakausap si Secretary dahil nagmi-meeting daw sila ngayon at napakasakit na tumawag sa amin ng LTFRB, ang NCR Regional Office, na binawi daw ng Pangulo yung ating piso. So ibalik na naman tayo doon sa aking kinamumuhian. Sarili ko po ito, Sir Henry. Dahil yung 13 pesos, alam mo naman yung 13, di ba? Na mayroong kaming pamahiin sa Ilocos na yung numero 13 na yan ay malas na buhay namin yan. Okay. Kaya dito ho, talagang nagkandamalas-malas na tayo, kaya nagkagira-gira na dahil sa 13 na pamasahe natin na simula pa noong 2023. Okay. Pero itong suspension hong ito ng pagtaas, kung natuloy, gaano ba kalaki sana ang maitutulong sa inyong mga jeepney driver? Kahit papano siguro, Sir Henry, ay makakabili naman ng 1 litrong krudo. Dahil may 100 na po ang krudo natin, di ba? So kung 100 ang aming pinapasada sa maghapon o hanggang 150, di sana makatulong, di ba? Kahit paano, dahil nga napakaliit na nga lang kung ikumpara mo sa itinaas ng fuel na mahigit doble ang itinaas ng ating oil company dahil nga nakasandal sila diyan sa batas na Oil Deregulation Law. Okay. At ang masakit dito na pakinggan, Sir Henry, deregulated ang pamasahe ng mga barko, mga aeroplano, pero kami na land transport, pumapayag na kami na regulation law. Hindi kami ang nagtatakda ng presyo namin. So napakasakit na pakinggan, Sir Henry, dahil mismo si Secretary Garin, ang sabi niya nung magkabubukas ng gera ng Arab Emirates sa Amerika, ay sobra sapat ang ating mga fuel na stockpile hanggang katapusan pa ng April. So ang tanong, bakit itinaas nila kagad? Kaya ang tawag ko doon, yung batas na deregulation law, nakakalungkot at napakasakit bitawan na salita. Ang tawag ko dyan sa sarili ko, hindi na batas, gatas, ginatasan tayo ng mga oil company dahil sa batas na deregulation law. Pero pinagtatanggol ni Secretary Garin ang mga oil company. Pero meron naman nung sinabi yung presidente na may mga tulong na gagawin daw sa inyong mga driver. Yung gagawin na tulong, Sir Henry, unang-una sinasabi ko na maraming salamat, Pangulo. Pero ang masasabi namin bilang national leader ng public transport sa buong Pilipinas, anuin mo pa ang damo pagpatay na ang mga kabayo. Okay. Puntahan natin ang inyong hanay. Magkano ba ngayon ang boundary at ito kalando ko nito, yung walang halong kwentahang hindi makatotohanan. Doon tayo sa makatotohanan kwentahan. Magkano ba ngayon ang nagiging gross income ng isang jeepney driver? Halimbawa, ay Monumento Baclaran, pagkatapos, ano ang mga kinakalta sa kanya
bago siya makapag-uwi ng para sa pamilya? Ang tuwanan lang dahil ka-meeting ko kahapon, Divisoria, Baclaran na biyahe. Nandito sila sa opisina natin sa Henry kahapon. Ang pinag-usapan na lang daw ng mga driver at operator kung magkano yung matira. Ito po ay tapatan na lang na maghahati na lang yung operator at driver. Na mayroon daw silang napaghahatian na kung minsan ngayon sagad na biyahe, alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, ay kumikita sila ng mga 1,000. Yan yung natira. Pinarga ng Napaghahatian nila. ng operator, yung at saka driver. So tigli 500. Tagli 500. So yun ay Minsan daw, kaltas, hindi umaabot mga 400 lang. kaltas na ho ang gasolina, kain at iba pang manggastusin. Yun ang sabi sa akin ng presidente nila kahapon na Sir Henry. Okay. Kaya nakakalungkot dahil dati kumikita sila ng 1,000, so nakakapag-aral sila ng anak nila. So nakakalungkot, umiiyak yung dalawang operator kahapon dahil yung anak nila nagtsatsaga na lang na maglakad na lang mula doon sa pinapasukan ng mga eskwelanan layo-layo. Sabi niya almost 2 kilometers. Galing pa daw sila ng Tambo papunta dyan sa Pasay. Malungkot yan sapagkat anak ng driver na namamasada ng jeep mismo ang naglalakad. Opo, dahil nga hindi naman doon ang ruta ng tatay niya. Dahil ang ruta ng tatay niya ay Baclaran, Divisoria, di ba? Hindi kaya hon, bigla kong naisip tuloy na kayong mga driver ay mag-usap-usap na pag ang sasakay sa inyo ay anak ng kapwa driver, ay bawasan ng kalahati ang pamasahe? Sir Henry, sa totoo lang, yan po ay inililibre na kung kapwa driver yung okay. anak Very good. sa'yo. Inililibre na namin po yan, Sir Henry. Ang napakasakit ngayon, Sir Henry, yung mga ibang driver ay naggawa na ng kariton, tutulak na lang ngayon ng gulay-gulay. Dahil mas mabuti pa daw doon at mayroon silang sigurado na pagkain araw-araw. So sa inyong pagkakaalam, sa buong Metro Manila, mga ilang mga porsyento na ng mga driver ang hindi na ngayon nakakapamasada and therefore, apektado na ang pamilya? Usap kanina. Kalando, napuputol kayo. Sandali, Kalando, napuputol kayo. Hanap lang kayo ng magandang signal. Ano ho, kanin nyo? Pulo ng pedyo na kanina, sabi niya sa akin, ay yung natitira at saka marami na almost 25% na ang hindi na pumapasada na nag-ship na lang ng ibang hanap buhay na masukan daw na kalpintero, na masukan na mason. Dahil nga, wala naman silang kinikita. Kaya sabi daw ng operator nila, parehas na lang tayo dahil nga garahin na lang natin dahil ang pinaghahanap buhay natin ay mga oil company na lang, sabi nila. Okay. Kaya nakakalungkot, Sir Henry, na sabihin natin yung katotohanan dahil apektado ho ang ating mga kababayan, lalo na bukas na nagdeklara ang ating kaibigan na Pangulong Modi ng piston ng strike, di ba? Okay. Pero ang sabi nga ho ng presidente, hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe. Alam niyo po, siguro yung sinabi ng Pangulo, siya na ho ang magbantay at makita niya. Maramdaman niya sana yung nararamdaman natin lahat. Dahil ang sinasabi niya, walang maiwan sa laylayan na mahirap na tao bibigyan ng ayuda. Alam mo, Sir Henry, nakakalungkot sabihin bilang Pangulo ng LTAP ng Liga ng Transportasyon dahil kilala naman natin ang ating Pangulo at tinulungan natin nung kumakampanya simula pa nung senador hanggang naging vice president hanggang presidente. Nakakalungkot na hindi pa napapanahon sa mahigit 100 piso na krudo ay siguro parang hindi na ho kapanipaniwala ang ating Pangulo sa salitang ganon. Okay. Talagang hindi namin tanggap po yan. Pero man sabihin.
balikan ko yung sinasabi ninyo na parang hindi ninyo matanggap na ang ibibigay sa inyong ayuda ay 5,000 kung kagaya ng binibigay sa mga tricycle, sapagkat kayo naman ay mas marami ang isinasakay, mas mahaba ang binibiyahe at mas malaki ang ikinakargang gasolina o diesel. Tama ka, Sir Henry, at matagal na kaming nagsiservisyo. Kaya nakakalungkot, kaya aapila sana kami sa ating napakabait naman na Secretary Rex Gatchalian na sana ho maintindihan at maunawaan ang aming kalagayan sa public transport ngayon, lalong-lalo na at bukas ay pupunta kami kay Asik Lacanilaw ng chief ng LTO at makikipag-usap kung ano ang ating solusyon sa napakatalamak at napakaraming nangungulurom na motorcycle taxi, yung pong tricycle na electric tricycle, halos lahat na po, TNBS, mga UB Express, napakaraming kulurom na talamak na hindi naman nare-resolba, hindi naman kami natutulungan. Kaya grabe ho ang paghihirap namin mga legal, kaya ito ay dinulog na namin sa Pangulo. Pero kung ganon ang sinabi ng Pangulo na hindi pa napapanahon, yung pagtaas ng piso at binawi pa niya yung piso sa 13 pesos na malas na numero, ako lang ho ang nagsasabi niyan. Hindi ko sinasabi na maniwala kayo sa akin, pero nakakalungkot. Kagalang-galang na Pangulo na minamahal naming kababayang Ilocano, sana po, Mr. President, buksan nyo naman ang inyong puso, buksan nyo naman ang pangunawa sa amin. Nakakaawa po ang hanay ng public transport sa ngayon. Kausap ko kanina yung Executive Director National na si Alex Yagi ng BUS. Kausap ko yung presidente ng mga truckers. Kung hindi lang sila papainaltin doon sa pagtigil ng pasada ng truckers, talagang itinigil na nila, kaso nakakontrata sila. Alright. Na kahit logi sila, kaysa magbayad sila mas malaki, sige pa rin daw ang kanilang hauling dahil nga ekonomiya ang kanilang iniisip. Okay. Ganon din kami. Okay. Sana ang Pangulo buksan niya ho ang kanyang kaisipan. So Kalando, may strike bukas. Sino-sino ang mga lalahok sa strike? Gaano karami? At ano-anong mga lugar? Yan pong strike, Sir Henry, dahil hindi kami sumali dyan, hindi ko alam kung gaano karami. Dahil ngayon nga po, ay hindi na po pumapasada dahil hindi na wala nang kinikita. Kaya kahit hindi mo na ideklara ng strike, ang pumapasada na lang karamihan ngayon po ay kulurom. Okay. Oo. Alright. At nangungontrata. Oho. Sige. Kung kayo ay may suhestyon, yung yung patas na suhestyon na hindi aapektuhan pare-pareho, makikinabang din pare-pareho ang mananakay at ang driver at operator, at ano ito? Ano ang inyong gustong imungkahi sana na sa tingin naman ninyo'y parehas na parehas at wala namang masasaktang sektor? Sana ho ay kami ho ay ang suggest namin ay gawin man lang sanang 15 pesos. At yung excise tax sa sinasabi nila na binigyan ng hingi ng Pangulo ng special power sa Kongreso at Senado at naibigay na sa kanya. Kaya inaantay na lang namin kung ano ang ibibigay niya na idideklara doon sa special power na ibinigay ng Kongreso at Senado. Kung binawi pa niya yung piso, ibibigay pa niya kaya yung excise tax sa amin? Kaya nakakalungkot po, Sir Henry, na hindi kami pwedeng lumaban sa ating gobyerno dahil mahal natin ang ating bansang Pilipinas. At ayaw namin masaktan ang aming pasahero dahil dyan po kami nabubuhay sa araw-araw na pamamasada. Pero kung piperwisyuhin namin ngayon, ano naman po ang pakiramdam namin dahil ang aming piperwisyuhin, kapitbahay namin, kamag-anak namin, kapatid namin. So hindi namin kaya, yan ho yung maliwanag.
Kaya Oo. kami ay hindi sasali, Sir Henry, bukas. Wala bang mga good Samaritan na may-ari ng gasolinahan na makapagbebenta? Gaano na ba kamura ang pinakamurang diesel ngayon sa Metro Manila? Sa totoo lang, Sir Henry, ay mayroon pong mura na diesel dahil nakapagkarga po ako kahapon. Ito ay hindi ko ina-advertisement dahil totoo naman po na ang pinakamura na pinagkargaan ko kahapon na 87 pesos Oh. ay Flying B. Ay pero 87 pa rin 'yun. Para sa inyo mga Kaya nga po, yung iba kasi mahigit 100. Ah. Kaya dyan na po nakikita natin ngayon, Sir Henry, na noong ipinasa yung deregulation law, ang pinangako sa amin noon, buhay pa si Caroda, buhay pa si Roby Maranan, halos lahat po, sila Margarmida, sila Prendilona, si Shini Maranan, buhay pa po. Na ang pangako nila noon, bababa ang ating bibilhin na mga pagkain, gasolina, krudo, pero kabaliktaran. Oh. Niloko tayo at ngayon nangyari itong crisis na ito, hinold up tayo na nakadilat ang mata. Yan po yung aking sinasabi dahil po yung ginawa sa atin ngayon, hindi lang po kami sa hanay ng public transport, Sir Henry. Buong sambayanang Pilipino ang hinold up ng mga oil company. Kalando. Ang sinandalan nila ay deregulation law. Kalando, magkano ngayon ng isang full tank ng isang jeep? Sa akin ho, dahil nag-full tank po ako kahapon, ay inabot po ng mahigit 6,000. De, pero yung pangkaraniwang jeep, yung mga nakikita natin dito sa yung dumadaan Ay, dito. yung mga jeep po na air condition, Sir Henry, sa Makati, ay malalaki ang tangke dahil po HF1 ang makina, umaabot ngayon ho ng kulang-kulang 8,000. Pero yung mga maliliit, yung Baclaran Monumento, magkano ang full tank? Ay yung mga maliliit ngayon dahil mabihira po ang makapagpultang dahil na ang ayuda namin sa 5,000. Paano mo ipupultang yun? So magkano yun? Mga 3,000 ang full tank nun? Yung pultang na 3,000 o 5,000 na ibibigay po ay 2 araw baka kulang pa na pangpasada mo sa 2 araw. Ay yung ibig sabihin pala, ang 1,000 mo, ilang litro na lang? Alam mo, Sir Henry, napakasakit na magbito ng salita dahil nga kami ay talagang para kaming nanlumo doon sa idiniklara ng ating Pangulo na piso na nga lang na idinagdag na ibinigay nila. Inawi pa. Kaya nakakalungkot sa aming hanay ng mga jeepney. Kalando, salamat ng marami sa pagbubukas ng inyong puso at pagsasabi ng inyong pagpapahayag ng inyong mga nararamdaman bilang driver. Kami po ay umaapila sa ating Pangulo na sana ho ay buksan naman niya ang puso niya para sa aming mahihirap dahil kung binawi niya yung piso, babawiin pa niya kaya kung halimbawa yung 5 piso na excise tax na bibigay niya, baka hindi na niya ibigay, di ba? Kaya dito ho, masakit mambitawan. Anuhin pa namin ang damo pagpatay na ang mga kabayo. Thank you, Calando Marquez. Salamat po, Presidente ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o LTAP.